Madalas pong binabanggit ng mga nasa minorya ang kasong Avellino versus Cuenco upang palabasing lehitimo ang naganap na takeover sa Senado. Ito na mga kabatid. Susunugin ko siya dito mga kababayan na meron kasi siyang sinabi dito na talagang sampal sa pagmumukha niya mga kabatid. Patuloy natin to. Pero hindi po maaring gawing shortcut ang Avellino upang pababain ang bilang ng mga senador na kailangan para sa quorum, sa eleksyon, at para magkaroon ng reorganization sa Senado. 1949 pa ang kasong ito at naganap sa ilalim ng 1935 Constitution. Ito, pakinggan ito mabuti mga kabatid ha. Reorganization sa Senado. 1949 pa ang kasong ito at naganap sa ilalim ng 1935 Constitution. Nagbago na ang ating saligang batas. Nagbago na daw ang ating saligang batas. Kasi 1987 Constitution na daw tayo ngayon. Ito ulitin natin. Kasi ang susunod na ipapakita ko sa inyo mga kababayan, sampal to sa mukha ni Ligarda talaga. At para magkaroon ng reorganization sa Senado. 1949 pa ang kasong ito. At Ang pinagbasihan daw ng Avellino versus Cuenco mga kabatid is 1935 Constitution. Hindi na daw ito valid dahil ito. ganap sa ilalim ng 1935 Constitution. Nagbago na ang ating saligang batas. Nagbago na daw ang ating saligang batas. Wala na tayo sa 1935 kundi nasa 1987 Constitution na daw tayo. Kaya 87 Constitution na ang sumasaklaw po sa atin. sakop na daw tayo ngayon mga kababayan ng 1987 Constitution. Hindi na daw tayo sakop ng 1935 Constitution. Ibig sabihin, dahil 1987 Constitution na tayo ngayon, hindi na applicable ang Avellino versus Cuenco mga kabatid na jurisprudence. Kita yung sabi niya kanina, ginagamit daw ang Avellino versus Cuenco, no, para panindigan nila Gatchalian yung mali nilang ginawa. Ngayon, sabi niya dito, hindi na applicable ang Avellino versus Cuenco dahil sa 1935 na Constitution pa lang yon. Ngayon, 1987 na daw. At kung ano daw sinasabi ng 1987 Constitution, yun daw ang dapat sundin. Ang tanong, mga kabatid, yun din kaya ang sinasabi ng batas? Patapusin muna natin siya. Dito, malinaw na 13 ang kinakailangang boto para maghalal ng Pangulo ng Senado at parehong bilang din ang kinakailangan para sa pagboto ng mga opisyal. Hindi rin bago ang patakarang ito noong pang 1973 Constitution. Malinaw na ring nakasaad na ang Speaker ng National Assembly ay dapat mahalal sa pamamagitan ng mga mayoryang boto ng lahat ng miyembro. Kung tatanggapin natin na maaring basta-basta na lamang bawasan ang bilang ng mga senador na kinakailangan para sa eleksyon ng mga opisyal at pinuno ng mga komite, malaki ang magiging epekto nito sa operasyon ng mataas na kapulungan. So tuwing may mga senador na Lumayo na tayo. Balik tayo dito. Yung pala yun. Pangulo ng Senado, Teka lang, ang 87 Constitution na ang sumasaklaw po sa atin. Sinasabi nga, yun na nga, sabi ni Loren Ligarda mga kapatid, wala na tayo sa 1935 na Constitution. Nandito na tayo sa 1987 Constitution. At sumasaklaw na sa atin ngayon ang 1987 Constitution. Therefore, hindi na pwedeng gamitin ang Avellino versus Cuenco. Kasi base sa kanya, 1949 ba? Yes, 1949. 1935 Constitution pa daw to eh. Para magkaroon ng reorganization sa Senado. 1949 pa ang kasong ito. 1949 pa ang kasong ito under 1935 Constitution. At naganap sa ilalim ng 1935 Constitution. Nagbago na ang ating saligang batas. Nagbago na daw ang ating saligang batas. Therefore, hindi na pwedeng
i-enforce, mga kabatid, yung Abilino versus Cuenco. Ang tanong, yan ba ang sinasabi ng batas? Eto mga kababayan, no? Sabi dito mga kabatid, sa ilalim ng ating Civil Code, Article 8, no, ang mga legal na prinsipyo na itinalaga ng mga desisyon ng Korte Suprema ay bahagi na, mga kababayan, ay bahagi na, hindi ko ma-highlight, ay bahagi na ng batas ng Pilipinas. Uulitin ko mga kabatid, sa ilalim ng Civil Code Article 8, ang legal na prinsipyo na itinalaga, no, ng mga desisyon ng Korte Suprema ay bahagi na ng ating batas. Therefore, regardless kung 1935 Constitution pa yan, no, effective pa rin yan magpahanggang sa 1987 Constitution. Kaya nga, ginamit yan noong 2002 at 2015. Dahil sa ilalim nga ng article ng Civil Code natin, mga kabatid, no, sa Article 8, no, lahat daw, no, ng legal na ang mga legal na prinsipyo daw na itinalaga ng desisyon ng mga desisyon ng Korte Suprema ay bahagi na sa sistema. Bahagi na sa sistema, mga kababayan. Magpalit-palit man ang konstitusyon ng ating bansa, mga kabatid, nandyan na yan. Hindi mo na pwedeng baguhin yan, mga kabatid. Tinatawag itong, ito sabi dito, tinatawag itong Doctrine of State Decisis. No? Ibig sabihin, kung ano ang desisyon ng mataas na korte sa isang kaso noon, Senator Loren, kung nanonood ka, pakinggan mo to. Sinasabi dito, tinatawag itong Doctrine of Stare Decisis. No? Ibig sabihin, kung ano ang naging desisyon ng mataas na korte sa isang kaso noon, iyon din ang dapat maging basihan sa mga katulad na kaso ngayon sa hinaharap. At sa hinaharap. Ang linaw ng sabi, sa ilalim ng Article 8 Civil Code, no, sa ilalim ng ating Civil Code Article 8, no, ang mga legal na prinsipyo na itinalaga ng mga desisyon ng Korte Suprema ay bahagi na ng sistema ng ating bansa. Tinatawag itong Doctrine of Stare Decisis, dapat maging basihan sa mga katulad itong kaso ngayon at sa hinaharap. Sa madaling salita, ang jurisprudence ay pinagsama-samang talino o interpretasyon ng mga hukom sa batas na nagsisilbing gabay kung paano dapat unawain at ipatupad ang batas natin ngayon. Loren Ligarda, 'di ba? Paano na to, Senator Loren?